Hallelujah, hallelujah. Ah, isang magandang gabi. Shalom po sa lahat. Shabbat shalom sa lahat ng ating mga kapatid na nakasubaybay sa gawain natin ngayon. Sa lahat ng ating mga kasamahan sa katawan ni Kristo, kapatid natin sa Panginoon. Samahan ng mga banal at tayo nandito dahil ating ginagalang ang gawain ng Diyos. At tayo ay binabahagi ng Iglesia ng Diyos at kapamilya sa kanyang sambahayan ay tayo ay nakikibahagi sa kanyang itinakdang araw ng gawain. Kaya isang magandang gabi po sa lahat at kung saan man tayo naroroon, anong oras o mapapanood ito, anong pagkakataon man, hayaan natin na makadaloy at makain natin ng spiritual na pagkain natin ngayon na ating pagsasalusaluhan. Purihin ng Diyos at ngayon, kung naaalala ninyo yung dati natin, yung last Sabbath, yung ating topic ay patungkol sa dalawang puno na tinatawag na Tree of Life at yung isa naman ay Tree of Good and Evil. So yung isang puno ay tumutukoy sa righteousness and obedience, yung isang puno naman ay tumutukoy sa disobedience and sin. And definitely, death. Dahil doon sa ikalawang puno, nagkaroon ng kamatayan ang mga tao. Bakit? Dahil hindi na nila na-access yung Tree of Life. Yung Tree of Life kasi supposedly, yung nagiging dahilan, kaya nakakaroon ng buhay sila ng matagal. Buhay na walang hanggan. Eh since na sila ay nakasuway, sila ngayon ay pinalayas doon sa Eden. So meron dalawang puno tayong nakita. At madami tayong pwedeng ano eh. Ang ano kasi, ang salita ng Diyos, kailangan nating mabasa ng may pagkakaunawa without any conclusion kaagad. Kasi minsan pag nagbabasa tayo ng Word of God, meron tayo kaagad conclusions kung anong gusto nating palabasin doon sa binasa natin, no? Without the, kahit na walang konteksto, hindi natin makuha yung konteksto, basta makuha lang natin yung gusto nating makuha. Ang tawag doon ay cherry picking. So tayo, nauunawaan natin na ang kasulatan ay maraming mga tinatawag na metaphor, figure of speech, ayan, at hyperbole. Ano ba yung tatlong yan? Metaphor, nag-e-explain siya ng isang bagay pero hindi naman talaga yun yung kanyang pinatutukuyan. Ay ang, ah, for example, yung kordero ng Diyos. Literally, yung kordero ay isang tupa, pero hindi naman yun talaga tupa, yung pinatutungkuyan kundi ang ating Panginoon. So, ang tawag doon ay metaphor. Pag sinabi naman nating hyperbole, ibig sabihin, ah parang hindi siya literally, ganun yung gusto niya sabihin, pinalalala niya lang yung ibig niya sabihin. For example, ito, ah, lahat ng tao makasalanan, walang nakikinig sa kanya sa oras na yun. Sabi sa kasulatan, lahat ng tao ay unrighteous. Yan, no? Pero, sa kasulatan, merong mga nakasulat na mga righteous. So, anong ibig sabihin? Hyperbole, ibig sabihin na meron siyang gustong sabihin ay parating na marami kasi yung hindi naniniwala at nananampalataya. Kaya pinalalala niya yung word. Pero hindi ibig sabihin yun literally na lahat talaga unrighteous. May righteous din. Kaya nga sabi ni Yahushua, hindi siya pumunta dito sa mga righteous para sa mga righteous. Pumunta siya para sa mga sinners. Para sila ay maidala sa righteousness, mga kapatid, no? So tawag din hyperbole. Meron naman tinatawag na figure of speech. Sabihin, from the word na figure of speech, ano bang ibig sabihin ng figure of speech? Tingnan nga natin. Ayan. Halos same. Halos same lang siya sa hyperbole. Yung hyperbole lang, parang OA version ng figure of speech.
no? Yung overacting na version. Pero to, yung figure of speech, may sabihin dito, bigay tayo ng example. Ayan, no? Yung figure of speech, ito, nagbibigay tayo ng ano, ah, lesson din to. Pag sinabing figure of speech pala, ah, nakapaloob doon yung mga sinabi natin kanina, metaphor, hyperbole, ayan, simile, ayan. Yung simile, ibig sabihin nun, ah, paghahalin tulad niya sa isang bagay. For example, ah, kasing bango mo o kasing bango mo ang isang bulaklak. Kunyari ganun. Di ba? Hindi siya bulaklak. Pero inaano niya, pinagkukumpara niya yung bulaklak at saka yung kabanguhan ng taong yan. So madami tayong dapat isaalang-alang sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi siya basta straightforward kung ano yung mabasa natin, yun na yun. Kasi kapag ganun po tayo magbasa, ay hindi natin makukuha ah, yung pinaka namnam. Kasi ang salita ng Diyos parang ginto. Ang ginto, para makuha mo yung pinaka ginto, kailangan mo siyang idaan sa apoy. Ayan. So, ganun ka-importante na meron tayong pang-unawa. Meron tayong, hindi tayo basta-basta nagbabasa lamang. Kaya mahalaga meron tayong Holy Spirit. Siya kasi yung nag-e-explain ng mga bagay na yun. Yung banal na spirito. Ano ba ang sabi ng kasulatan? Not by might, not by power, but by the Spirit. Yun ang sinabi niya sa prophet na I believe, si Zachariah. Pinapasabi niya kay Zerubbabel, no? Na sa pamamagitan ng kanyang espiritu, hindi sa kanyang sariling lakas at talino o kung ano mang kapangyarihan niya, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mapagtatagumpayan niya ang mga bagay. So, ganun din tayo, mga kapatid. So, ano bakit ko ina-explain yun? Dahil kung titingnan natin yung mga tinatopic natin itong mga nakaraan, ay tumutukoy sa figure of speech. Ano yun? Yung dalawang puno. Madami tayong nakuhang lesson doon sa dalawang punong yun. Umabot pa nga tayo sa Revelation. Diba? At sinabi ko na may mga puno rin na ginamit ah, na figure of speech dahil meron silang mga simbolismo sa kasulatan. Ano yung isang puno na i-discuss natin? Ano yung isang puno? Yung isang punong i-discuss natin ngayon ay yung olive tree o puno ng olibo. Ayan, handa na po ba tayo dito sa puno ng olibo? Purihin ng Diyos. Ayan. Napakaraming bagay na pwedeng gamitin ng Diyos. Pero bakit puno ng olibo ang kanyang usually ginagamit? Yung, dalawa lang naman yun eh. Actually, pagka nag-e-explain, tatlo eh. Ah, puno ng igos, puno ng yung mga sanga na vine o tinatawag na ubas. Yung isa, puno ng olibo. So nandun tayo ngayon sa puno ng olibo. Napakahalaga ang puno ng olibo sa buhay ng mga mananampalataya mula noon magpasa hanggang sa ngayon. Ano ba sinabi pag olive? Pag sinabing olive, usually ang gamit natin ngayon dyan, yung oil. Pagka, napakamahal kaya nun, yung oil ng olive, pagka bumili ka sa grocery, yung mga katapat niya, nasa mga 100 lang eh, pero siya nasa mga 300. So, ang mahal. Lalo na pag pure olive. So, usually doon lang natin siya ginagamit. Kami, ginagamit namin siya sa pag-anoint at sa pagpapagaling. Yan. Yung, yung sa James, sa Santiago. So, gaano ba kahalaga? Maraming gamit ang puno ng olibo. Discuss muna natin no, bago natin ituloy yung mas malalim pang mga ah, mga nais nating matuklasan doon sa puno ng olibo. Puntahan muna natin, ano ba yung mga gamit niya? Saan ba siya pakinabang? Basahin natin dito sa
Ayan. Sa Nehemiah 9:25. Share ko muna yung screen ko. Share ko muna yung screen ko. Ayan. Unang-una niyang gamit, syempre, is para maging source ng pagkain. Ayan. Kinakain pala yung bunga ng puno ng olibo. So mababasa natin yan sa Nehemiah 9:25, ganito ang sinasabi. Pinasok nila at sinakop ang mga pader ang mga may pader na lungsod. Nakuha nila ang matataba nilang lupain at sinamsam ang kanilang mga ari-arian. Mga bahay na puno ng kayamanan, mga balon, mga ubasan, taniman ng olibo at mga bungang kahoy. Sagana sila sa pagkain at lumusog ang kanilang katawan at tuwang-tuwa sila sa iyong dakilang kabutihan. So unang gamit na kapaki-pakinabang ang puno ng olibo is pagkain. Ayan. Second, sa Exodus 27:20, ginamit ang puno ang bunga ng olibo o olive as oil. Sabi dito, padalan mo ang mga Israelita ng pinakamainam na langis ng olibo para sa mga ilaw upang ito'y manatiling nagninga. So dito makikita natin na yung oil ng puno ng olibo, yung bunga nun pwedeng i-produce ng oil, yung ginagamit nga natin yun, di ba? Is ginagamit siya sa pagningas ng apoy. So para manatili yung ilaw doon sa kanilang mga tahanan. So same thing, no? Same thing na may naaalala kayo kung naaalala ninyo yung mga inaral natin, yung patungkol saan? Patungkol ah, sa 10 virgins. Kailan ba natin yung inaral, no? So yung oil pala na ginagamit doon ay yung oil na galing doon sa oil. Doon sa sa bunga ng olibo. So next is ginagamit siya as gamot, panggamot. Sa Isaiah 1:6, sabi dito, kayo'y puno ng karamdaman mula ulo hanggang paa, katawan ninyo'y tadtad ng pasalatay at dumurugong sugat. Ang mga ito'y nagnanaknak na at wala pang benda, at wala man lang gamot na mailagay. Tingnan natin sa Luke 10:34. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Ayan. And doon sa binasa natin sa Santiago, ah actually, hindi na natin babasahin yun kasi hindi pa nalagay dito. Basahin na lang natin. Basahin na lang natin. Ano ba yung nakalagay doon sa Santiago? Santiago, ayan. Santiago 5:14-15. James 5:14-15. Sabi dito, may sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon. At kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. So ito naman, dito naman, hindi naman yung oil yung nagpagaling sa kanya, kundi yung faith. Pero ginamit yung oil as equipment o kasangkapan doon sa pagpapagaling, mga kapatid. Next natin, ginagamit ang olive oil sa pag-anoint. Ano ba yung Tagalog ng anoint? Tingnan nga natin. Pagpapahid yan. Usually yung mga ina-anoint kasi mga hari eh. Tingnan nga natin dito sa 1 Samuel 10:1.
Kinuha ni Samuel ang titiglan ng langis at binuhos sa ulo ni Saul. Pagkatapos sinagkan niya ito at sinabi, binubuhusan kita ng langis ni Yahuwah upang maging hari ng Israel. Pamumunuan mo ang kanyang bayan at ililigtas laban sa lahat ng kanyang kaaway. Lahat niyang kaaway. Ito ang magiging palatandaan na ikaw nga ang hinirang ni Yahuwah upang mamahala sa kanyang bayan. So yung olive oil ginagamit din siya sa pag-anoint o sa pagpapahid doon sa itatanghal o iluluklok na hari ng Diyos. So usually yung nag-anoint yung mga propeta. Na-anoint nila yung isang hari o isang tao upang maging hari. Same thing ng ginawa, I believe, no? Kung nandito na yun, kay David. Ayan. Dooy ibuhos mo ang langis na ito sa kanyang ulo, sabihin mong pinili siya ni Yahuwah upang maging hari ng Israel. Pagkatapos, umalis ka na agad. So, sino bang tinutukoy niya dito, mga kapatid? Ayan. Tinawag ni Propeta Eliseo sa mga propeta at inutos, magbihis ka pumunta ka sa... So, hindi si David. Ito, si Jehu. Ayan. Pero si David din kasi naman, inanoint din naman siya gamit yung anointing oil. Pero ito, si Jehu ito, yung inanoint ni isa sa mga propeta. Sa pamamagitan ni Eliseo, nag-utos siya sa mga kasamahan niyang propeta upang i-anoint itong si Jehu na maging hari ng Israel. Ayan, no? So meron na tayong pang-apat. Ayan. So pang-lima, ito naman. Sa Leviticus 2:4, ginagamit naman ang oil as sa sacrifice sa templo. Kung luto na sa pugon ang handog at pagkain butil, kailangan ito'y yari sa mabuting uri ng arina na walang pampaalsa. Maaaring itong masahin sa langis at lutuin ng makapal o kaya lutuin ng manipis at pahiran ng langis. Yan. So ginagamit din siya doon sa pag ano ng tinapay sa ano to doon sa Leviticus to so sa templo to. Sa templo ito. Same thing dito sa Genesis 28:18. Maagang gumising si Jacob ng umagang iyon, kinuha niya ang inunang bato at itinayo bilang isang alaala. Binuhusan niya ito ng langis at itinalaga Diyos. So ito, uh, some form of sacrifice. Kasi usually mga alam natin sinasacrifice yung offering na tinatawag. Offering. Yung wine, grain, burnt offering, peace offering, di ba? Sin offering yan. Ito, yung langis naman, ginagamit din siya sa pag-offer. Sa pag-offer. Sabihin nun, sa atin kasi pag inanoint ng oil is holy. Holiness yung symbolism nun pag ina-anoint ng oil. Holiness yung symbolism nun. Next is, ginagamit din yung puno ng olibo. Ginagamit siya as panggawa ng kahoy ng bahay. Ito, sa loob ng dakong kabanal-banalan, nagpalagay siya ng dalawang kerubin, imaheng nililok sa kahoy ng olibo. Ayan o. 4.5 metro ang taas ng bawat isa. So, ginagamit din siya sa paggawa ng furniture. So, napakaraming gamit ng puno ng olibo. At yung kanyang bunga ay kapakita-kinabang naman talaga. Kaya kung may gagamitin man ng Diyos na sa kanyang salita na isang bagay, no, isang puno is hindi natin maiaakila. I parang di ko alam. Di ko mabigkas. Hindi natin
pwedeng parang tutulan na yan na lang. Hindi natin pwedeng tutulan ang pagkagamit niya ng puno ng olibo bilang example sa kanyang mga salita. Dahil napakaraming gamit. Source of food, sa pagkain, sa pagpapaapoy ng lampara, as medicine, sa gamot, pag-anoint, pagsakripisyo, at paggawa ng mga gamit sa templo. Ayan. So alam na natin, no? Meron ba tayong idea kung ano yung itsura ng puno? Ang itsura ng puno ng olibo, ganito. Tingnan nga natin. Ayan. Ito. Ayan. So pag ito malago yan. Yung mga bunga niya parang mga ubas. Ayan. No? Actually, parang siyang lansones eh. Di ba? Yan yung ginagawang oil. Ayan. Pinakita ko lang mga kapatid. Parang ano, pamilyar, eh, no? Parang pag sinunog mo, burning bush yung dating. No? Parang ano, parang yung mga napapanood natin. No? Pero yan, puno yan ng olibo. Ayan. So, continue tayo. So, hindi na rin nakapagtataka, mga kapatid, na ang puno ng olibo ay ginamit ng Diyos upang ihalin tulad sa kanyang bayang Israel. Magbabasa natin yan dito sa Hosea 1, verse 1 to 6. Ito magbabasa lang tayo na magbabasa. Sabi dito, ayan, 13 yata yun. Ayan, 13 pala. Ayan, basahin natin. Noong una kapag nagsalita si Ephraim, ang mga tao ay nanginginig sa takot sapagkat siya ay pinaparangalan sa Israel. Ngunit nagkasala siya at nahatulang mamatay dahil sa pagsamba kay Baal. Hanggang ngayon patuloy sila sa paggawa ng kasalanan. Tinutunaw ang mga pilak at ginagawang Diyos-Diyosan. Pagkatapos ay sinasabi, maghandog kayo rito at halikan ninyo ang mga guyang ito. So parang familiar to, no? Yung mga paghalik doon sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nga matutulad sila sa mga ulap sa umaga o sa hamog sa madaling araw. At sa hamog na madaling naglalaho. Gaya ng ipa na inililipad ng hangin, gaya ng usok na tinatangay sa malayo. Sabi ni Yahuwah, ako si Yahuwah na inyong Diyos. Ako ang nagpalaya sa inyo sa Ehipto. Noon, wala kayong ibang Diyos kundi ako, at walang ibang tagapagligtas maliban sa akin. Kinalinga ko kayo sa lupaing tuyo at tigang, ngunit nang kayo'y mabusog ay naging palalo at kinalimutan na ninyo ako. So, nasaan doon yung binasa natin, no? Ulit lang. Nakikita ba yung screen ko, mga kapatid? Ayan, 14 pala dapat, mga kapatid, no? Sa 14 pala. So, basahin na rin natin. Maganda na rin naman yung naging simula natin. No? So, kanina, merong curse. Merong pagsuway. Pero dito, sabi dito ni Yahuwah, manumbalik ka sa Israel kay Yahuwah na iyong Diyos. Ang pagbaksak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan, lumapit kayo kay Yahuwah, sabihin ninyo sa Kanya, patawarin po ninyo kami inyong kahabagan, kami iyong tanggapin, maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami kayang iligtas ng hukbo ng Assyria, at hindi rin kami sasakay sa mga kabayo nila. Hindi na namin tatawagin Diyos ang mga ginawa ng aming mga kamay. Sa iyo lamang nakakasumpong ng awa ang mga ulila. Sabi ni Yahuwah, pagagalingin ko na sila sa kanilang kataksilan. Ito, mamahalin ko na sila nang walang katapusan. Sapagkat napawi na ang galit ko sa kanila. Mahabagin talaga ang ating Diyos sa Israel. Ako'y matutulad sa hamog
na magpapasariwa sa Israel. Mamumulaklak siyang gaya ng liryo at mag-uugat din siya na tulad ng sagar. Kanyang mga sanga ay darami, gaganda siya, gaganda siyang tulad ng puno ng olibo at hahalimuyak gaya ng kagubatan ng Lebanon. So dito, nung Israel ay inihalin tulad sa isang puno ng olibo sa kanilang pagsagana dahil sila ay pinatawag na muli at patatawarin muli kasi ito ano naman to prophecy naman ito. So ganun din yung sinasabi dito sa Jeremiah. Kung titignan natin sa Jeremiah, Israel ay ginamit din ang olibo o puno ng olibo upang i-describe itong Israel. Siguro punta na lang tayo dito sa 15. Yan. Sabi dito, ang sabi ni Yahuwah, ang mga taong iniibig ko'y gumagawa ng kasamaan, may karapatan ba silang pumasok sa aking templo? Sa akala ba nila'y maliligtas sila ng kanilang mga pangako at pagdadala ng mga hayop bilang handog na susunugin? Magagalak ba sila pagkatapos nyon? Noong unay inihambing ko sila sa isang malagong puno ng olibo na hitik sa bunga. Ngunit ngayon, kaalinsabay ng pagdagundong ng kulog, susunugin ko sa tama ng kidlat ang kanilang mga dahon at babaliin ang kanilang mga sanga. Ako si Yahuwah ang makapangyarihan sa lahat, ang siyang nagtatag sa Israel at sa Juda. Ngunit paparusahan ko sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Ginalit nila ako nang magsunog sila ng mga handog sa harapan ni Baal. Nakita natin yung pagtataksil ng kanyang bayan sa kanyang kasunduan. Kasi ito about to sa kasunduan eh. Yung kasunduan, ah yung kasunduan na ginawa niya doon sa Sinai sa pamamagitan ni Moises. Ayan yung unang kasunduan, no, tinatawag na covenant, first covenant. Hindi nila yon pinahalagahan at sumamba sila at nagsunog pa ng handog sa harapan ni Baal. Unang utos at ikalawa, yung kanilang nilabag dyan. Napakabigat nun. So bakit ko ah, pinakita yung pagkakadescribe sa Israel at sa puno ng olibo dahil yung kasi yung paghahambing ng Diyos eh. Kung paano isang malagong puno ng olibo, ganoon din niya palalaguin ang Israel. At sa Israel lang talaga, ipinahalin tulad ang puno ng olibo. Walang ibang bayan ang pinaggamitan na. Sa Psalm 52:8, sabi dito, kahoy ng olibo sa tabi ng templo ang aking katulad. Nagtiwala ako sa pag-ibig ng Diyos na di kumukupas. Ang isa sa mga ah, simbolismo din ng olibo ay yung ating pananampalataya, yung ating katayuan sa harapan ng Diyos. Na pagka inahalin tulad ka sa puno ng olibo is about sa prosperity, sa pagiging malago, at syempre sa katayuan ng pananampalataya, puno ng olibo. So yun yung mga positive side ng puno ng olibo, no? Actually, positive talaga kapag ginamit ang puno ng olibo eh. Pagka ginamit ang puno ng olibo, sabihin nun, pagpapala. Pagpapala. Pero dito, meron din pinaggamitan sa bagong tipan ng puno ng olibo. Mababasa natin ito sa Romans 11, verse 17 to 24. Sabi dito, sabi dito, kung pinuto ng ilang sanga ng punong olibo at ikaw na sanga ng olibong ligaw ang idinugtong sa puno upang makabahagi sa buhay na nanggagaling sa ugat ng punong ito, huwag kang magmalaki sa mga sangang pinutol. Alalahanin mong hindi ikaw ang bumubuhay sa mga ugat, ang mga ugat ang bumubuhay sa iyo.
Sasabihin mo naman, pinutol ang mga sanga upang ako'y maidugtong. Totoo yan, pinutol sila dahil hindi sila sumampalataya. Ngunit ikaw naman ay nananatili sa puno dahil sa iyong pananampalataya. Kaya huwag kang magmalaki, sa halip ay matakot ka. Sapagkat kung ang mga tunay na sanga ay hindi pinanghinayangan ng Diyos, ikaw pa kaya ang panghinayangan niya? Dito'y makikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Naging mabagsik siya sa hindi sumasampalataya sa Kanya, subalit mabuti siya sa inyo kung mananatili kayo sa Kanyang kabutihan. Kung hindi, kayo'y di puputulin din. Ang mga Hudyo'y idudugtong niyang muli sa puno kung sila ay sasampalataya sapagkat kayang gawin iyon ng Diyos. Kung ikaw na sanganggaling sa olibong ligaw ay naedugtong sa tunay na olibo, kahit na ito'y susalungat sa kalikasan, lalo pang madaling idugtong sa puno ang mga talagang sanga nito. So dito, ah kung i-analyze natin, yung puno ng olibo na sinasabi dito ay yung Israel. At yung mga Hudyo, sila yung mga sanga. Yung mga Hudyo ay tinatawag na original na sanga dahil bahagi sila sa mga anak ni Israel mga kapatid. Bahagi sila sa mga anak ni Israel at hindi sila ah ah kumbaga natural silang mga sanga. Pero ang isang Gentile ay sinasabing sangang ligaw na idudugtong doon sa puno. So, ibig sabihin, kung ang isang Gentile ay tumutukoy sa pagiging ah, isang sangang ligaw, ang isang Gentile ay marapat na maidugtong talaga sa Israel. So, ganun yung meaning nun. Ang tawag dito ay figure of speech ang ginagamit dito ni Pablo. Yung punong olibo, may simbolo sa kabuuan ng Israel. At yung mga Hudyo, sumisimbolo sa mga sanga. Yung mga Hintil ay sumisimbolo sa sangang ligaw, olibong sangang ligaw, na kailangan maidugtong doon sa puno ng olibo, which is ang Israel. So kanina, di ba, binasa natin, Israel lang yung ginamit na pagpapahalin tulad doon sa puno ng olibo. Ayan. Kaya nga tayo, sa mga nakikinig, no? Sa mga nakikinig, tandaan natin na hindi tayo ang dapat magmalaki sa Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo ang bumubuhay sa puno. Yung ugat ng puno ang bumubuhay sa atin. So hindi mag-a-adjust ang puno kung sabihin na natin parang ganito yan, Parang ganito yan. For example, yung puno ay mangga. For example, yung puno ng olibo ay dinugtungan ng sanga ng mangga. Hindi ibig sabihin na magiging mangga na rin yung puno. Kasi hindi mag-a-adjust yung puno doon sa sanga na inaitugtong. Yung sanga ang siyang mabubuhay doon sa nutrisyon na ibinibigay ng ugat ng punong iyon, mga kapatid. So magiging bahagi ng puno ng olibo yung sangang naidugtong. Dahil sa pamamagitan ng punong iyon siya mabubuhay. Nauunawaan po natin. Same thing sa mga Gentile. Kapag ang Gentile ay naidugtong na sa Israel, ay magiging bahagi ang isang hintil, hindi na siya magiging hintil pa, kundi bahagi na siya ng sambahayan ng Diyos. So isa 'yon sa mga ginamit sa olive tree, mga kapatid. Pero meron pang ibang talinghaga regarding sa olive trees. Siguro okay na naman, no? Naunawaan naman yung kahalagahan ng olive tree, simbolismo ng olive tree as Israel, una, at yung olibong ligaw, yung Gentile. Okay? So ngayon, puntahan naman natin to. Kasi sa Zechariah 4, sa Zechariah 4, ginamit din ng olive tree. Actually, dalawang olive trees ang ginamit doon. Ginamit ito bilang isang pangitain kay Zechariah. So ano kaya, tungkol saan kaya iyon? Puntahan nga natin tong Zechariah 4.
ang ilawan at ang puno ng olibo. Ayan. Nagbalik ang anghel na nakausap ko at ako'y kanyang ginising na parang bang ako'y natutulog. Itina Itinanong niya sa akin, ano ang nakakita mo? Isang ilawang ginto po na may lalagyan ng langis sa itaas at may 7 ilawan. Bawat isa ay may 7 lalagyan ng mitsa. So ano bang itsura niyan? Pakita natin ha. Ang itsura niyan, ganito. Ayan o. Yung ano, yung ilawang ginto, yun yung menorah na tinatawag natin. At ito yung may 7 kandila. Ayan. Tapos meron 2 puno ng olibo. So, ganun yung description niya dito, no? Bawat isa may 7 lalagyan ng mitsa. Sa magkabila nito ay may puno ng olibo. Sagot ko naman sa kanya, itinanong ko sa anghel, ano po ang kahulugan nito, Panginoon? Hindi mo ba alam iyan? Patanong na sagot sa akin. Hindi po ang sagot ko. Basahin ko na. Sinabi sa akin ng anghel na pinapasabi ni Yahuwah kay Zerubabel. Pinapasabi ni Yahuwah na makapangyarihan sa lahat, ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas ng hukbo o sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng aking espiritu. Maging ang pinakamalaking hadlang ay nakikita ninyong maaalis. Muli mong itatayo ang aking templo at ang itatayo ang templo at habang inilalagay mo ang kahuli-hulihang bato, magbubunyi ang mga tao at kanilang sasabihin, napakaganda. Sinabi mo din sa akin ni Yahuwah, si Zerubabel ang naglagay ng pundasyon sa templong ito at siya rin ang tatapos. Kapag ito'y natapos na, mapapatunayan ng lahat na ikaw ay aking sinugo. Nag-aalala sila ngayon dahil sa mabagal na pagkayari ng templo. Ngunit matutuwa sila kapag nakita nilang ito'y pinapamahalaan na ni Zerubabel. So, sino ba to si Zerubabel? Ano yung partisipasyon niya sa pagbuo ng ikalawang templo? Tandaan natin, kung kung ah, kung matatandaan natin kahapon ba 'yun, meron tayong ano 'di ba? Binasa about sa meron tayong pinanood yung movie marathon natin sa Book of Daniel. Madaming mga hari na naghari na ano na sumakop dun sa Israel. At isa na doon, ah, alam ko yung una doon si Nebuchadnezzar, si Darius, yung isa nakalimutan ko yung pangalan eh. Pero yung pinakahuli, yung huling kausap niya sino? Si Cyrus. Yun. So ano yung diferensya ni Cyrus tsaka ni Zerubbabel? Tandaan natin no, yung prophecy kay Cyrus is ibibigay sa kanya yung pamamahala. Magiging hari siya, King of Kings din, no? Siya itatalaga ng Diyos at siya yung gagamitin ng Diyos upang maibalik yung mga na-exit, yung mga ano nag-scatter ng mga Israelita, pababalikin doon sa Jerusalem at muli nilang i-rebuild yung templo. Hindi kasi maaaring gawin yun ni Zerubbabel. Bakit? Dahil nga, kung nasa ilalim sila ng kapangyarihan ng Persya, mga kapatid, ay hindi niya yun pwedeng gawin. Unless, bigyan siya ng permiso ni Cyrus na gawin yun. So, ibig sabihin sa Zerubbabel, siya is nasa ilalim ng kapangyarihan ni Cyrus. So, magkaparehong panahon yan. Kasi si Cyrus doon nabuo, sa pamamagitan ni Cyrus nabuo yung templo. Pero sa pamamagitan ng Zerubbabel, kasi siya yung mamamahala doon sa pagbubuo ng templo, sa paggawa. Ayan, hindi naman si Zerubbabel kasi malay niya ba doon, 'di ba? Ano bang malay ni Zerubbabel ni Cyrus? Malay niya ba doon sa pagbubuo ng templo? Wala naman siyang alam doon. So gagamit ang Diyos ng kanyang hinirang sa lahi ng Israel upang gamitin 'yon. Ito ang sabi dito ng mga kapatid. Sinabi sa akin ng anghel, ang 7 sinag na iyan ay paningin ng Diyos at lalaganap ito sa buong mundo. Ito, tingnan natin itong mabuti.
Meron ditong, ito matigas 'tong pagkain pero nawa manguya natin 'no, makain natin. Yung ano daw, yung pitong sinag daw is yun yung sumisimbolo ng paningin. Kasi yung number 7 kasi malimit talaga yung gamitin. 7 days of creation, 'di ba? 7 yung pitong sinag, ayan, 7 spirits, ayan. Madaming mga ibig sabihin ng 7. Seventh day, yung Sabbath, 'di ba? Madaming ibig sabihin ng 7. Pero dito, yung sinag daw ay tumisimbolo sa paningin ng Diyos. Itinanong ko sa anghel, ano naman po yung kahulugan ng dalawang puno ng olibo sa magkabilang ilawan? Bakit may sanga, bakit may dalawang sanga ng olibo sa magkabilang tabi ng gintong tubo na buhusan ng langis? Hindi mo ba alam kung ano ang mga yan? Patanong ng tugon niya sa akin. Hindi po, sagot ko. Iyan ay dalawang taong pinili ni Yahuwah at pinahiran ng langis upang makatulong niya sa pamamahala sa daigdig, sabi niya. Alam niyo ba mga kapatid, is meron tong relasyon sa tinatawag na two witness sa Revelation. Yan yung dalawang yan, mga kapatid. At doon sa Revelation, ipinaliwanag kung ano ba, sino ba yung dalawang yan. Yung dalawang puno ng olibong yan. Kung babasahin natin tong Revelation 11 verse 1 to 10, sabi dito, ang dalawang saksi. Pagkatapos binigyan ako ng isang panukat na parang tungkod at sinabihan, tumayo ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at dumbana. At bilangin mo ang sumasamba roon, ngunit wag mo nang sukatin ang mga bulwagan sa labas ng templo, sapagkat ibinigay na iyon sa mga taong di kumikilala sa Diyos. Yuyukakan nila ang banal na lungsod sa loob ng 42 buwan. Isusugo ko ang dalawa kong saksi na nakadamit ng sako, at sa loob ng 1,260 araw, ayan, ay ipapahayag nila ang mensahe mula sa Diyos. Number 4, ito ang number 4. Ang mga saksing ito ay ang dalawang punong olibo at dalawang ilawang nakatayo sa harap ng Panginoon ng daigdig. So dito mga kapatid, nakita natin directly yung quoting, yung pag-quote o yung yung propesiya na ibinigay doon kay Zachariah about sa dalawang saksi. So ang tanong, sino yung dalawang saksi? Tumutukoy ba yan sa tao o sa grupo ng mga tao, mga kapatid? So aalamin natin. Actually, may sagot tayo dyan. May sagot tayo dyan kung sino yung dalawang puno ng olibo o dalawang saksi na tinutukoy dyan sa Revelation. Sabi dito sa 5, kapag may nagtangkang manakit sa kanila, may lalabas na apoy sa kanilang bibig at tutupukin ang kanilang mga kaaway. Sa ganoong paraay, mamamatay ang sino mang magtangkang manakit sa kanila, may kapangyarihan silang isara ang langit. Ito yung dalawang daw yon, tingnan natin. Yung dalawang yon, may kapangyarihan daw isara ang langit upang hindi umulan sa panahon ng magpapahayag nila ng mensaheng mula sa Diyos. May kapangyarihan din daw silang gawing dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing naisin nila. So sino kaya yon? Yung dalawang witness na yan, mga kapatid. Sino kaya yung dalawang yan? Alam niyo ba na meron ah, dalawang propeta, mga kapatid, na pwedeng saktong-sakto talaga diyan sa diyan sa pagdi-describe diyan. May kakayahang hindi magpaulan at may kakayahang gawing dugo ang ano ba 'yun? Sabi dito, basahin nga natin, gawing sana 'yun? Ayan gawing dugo ang tubig.
Sino yung dalawang yan? Unang-una, kung babasahin natin, yung James 5:17, ganito ang sinasabi, mga kapatid. Basahin natin yung James 5:17. Ito na lang. Sabi dito, si Elijah, ay isang tao na tulad din natin. Nang mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. So, ibig sabihin, si Elijah is siya yung isa sa maaaring maging witness. Bakit? Dahil siya yung nanalangin na hindi umulan. Kasi yung isa, kung makikita natin, may kakayahan daw, yung binasa natin kanina, may kakayahang hindi magpaulan. Yung dalawang witness na yon, no? Sa paanong paraan siya hindi nagpaulan? Kung babasahin natin yung 1 Kings 17 verse 1, si Elijah, ay isang propetang taga-Tisbe sa Gilead. Sinabi niya kay Ahab, saksi si Yahuwah, ang buhay na Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran, hindi uulan ni hindi magkakahamog sa mga darating na taon hanggat hindi ko sinasabi. So, ganun yung authority na meron siya. Pag nanalangin siya na wag umulan, kaya niya yung gawin, no? Sa pamamagitan ng authority na binigay sa kanya ng Diyos. And then, kung titingnan natin sa 18:1, pagkalipas ng ilang panahon, ng 3 taon ng tagtuyot, sinabi ni Yahuwah kay Elias, pumunta ka, pumunta ka na kay Ahab. Malapit na akong magpadala ng ulan sa lupain ito. Ayan. So, ibig sabihin, ang Diyos pa rin naman pala yung yung merong pakana noon, merong plano doon, no? Si ano kasi si Elias is ginamit ng Diyos upang magbigay ng mensahe at ang kanyang mensahe ay hindi pagpapaulan sa lugar na iyan, mga kapatid. So next natin, mga kapatid, mababasa naman natin sa Exodus 7:20. Basahin natin sa Exodus 7:20 to 21. Ganito ang sinasabi. Ginawa nila Moises at Aaron ang iniutos sa kanila ni Yahuwah. Sa harapan ng Faraon at ng mga tauhan nito, ay inihampas ni Aaron sa tubig ang kanyang tungkod at naging dugo nga ang tubig. Namatay ang mga isda at bumaho ang ilog, kaya't hindi mainom ng mga Egyptian, ng mga taga-Ehipto, ang tubig nito. Naging dugo rin ang lahat ng tubig sa buong Ehipto. So dito makikita natin sa pamamagitan ni Moises, mga kapatid, ay naging dugo o ginawang dugo ang tubig. So dito meron tayong makikita, no, na talinghaga. Kasi kung babasahin natin ulit, ayan, may kapangyarihan silang isara ang langit upang hindi umulan at may kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig. So nakikita natin yung dalawang saksing yan ay sila Elijah at si Moises. Kailan dalawa lang yung pwede diyan. At meron ding supporting verse na sila nga yung two witnesses diyan. Mababasa natin yan dito sa anumang version. Sa Matthew 17 verse 1 to 9. Basahin na natin. Ang pagbabagong anyo ni Yahusha. Ayan. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Yahusha si Pedro at ang magkapatid si Santiago at Juan. So si Juan pa din pala kasama doon sa witness na to, ha. Ang witness dito si James, si John, si Peter. Tatlo sila na naka-witness nito. At sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Yahusha. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at nagniningning sa kaputian ng kanyang damit. At nakita ng 3 alagad, sino? Sila Elias
at Moises na nakikipag-usap kay Yahusha. Sinabi ni Pedro kay Yahusha, Panginoon, mabutit naririto kami. Kung gusto ninyo, magtatayo ako ng 3 tolda. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Habang nasasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito ay may tinig na nagsabi, ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Nang marinig ng mga alagad ang tinig, labis silang natakot at nagpatirapa. Ngunit nilapitan sila ni Yahusha at hinawakan. Tumayo kayo, huwag kayong matakot. Sabi niya, nang tumingin sila, si Yahusha na lamang ang nakita nila. So dito, ah witness na natin to na si Elias nga at si Moises yung tinutukoy na dalawang witness na yon, mga kapatid. At kung titingnan natin, no, meron siyang talinghaga din. Kasi parang pwede ko siyang i-relate doon sa nakita doon sa pangitaing binigay kay Zachariah. Balikan nga natin yung kay Zachariah. Ito, nakita ng 3 alagad na si Yahusha, tapos meron 2 pa. Si Elias at si Moises. May pangitain na binigay kay Zachariah. Ano nga yung binigay kay Zachariah na pangitain? Ano ba to? Yun ito. Balikan natin kay Zachariah 4. Ayan o. Ang ilawan na punong olibo. Sabi dito. Ayan. Ano ang nakikita mo? Isang ilawang ginto po ang may lalagyan ng langis at tinaas sa may 7 ilawan. Bawat ito ay may 7 lalagyan ng mitsa. Sa magkabilang nito ay may puno ng olibo. So, may relasyon. May relasyon. Ano yung nakita ni Zachariah? Yung ilawang langis, tas may 2 puno. Ano nakita nila? John, Peter, at ni James? Si Yahusha, tas meron siyang katabing 2 tao, si Elias at si ah, Moises. Sino ba yung dalawang yun? Yun, according sa Revelation, sila daw yung 2 puno ng olibo. No? So, bakit ko na-relate, no? Kung titingnan natin kasi, yung 7 na yung 7 candle, yung 7 candle, lahat ng yan, yung 7 na yan, ay tumutukoy sa misyon na gagawin ni Yahusha dito sa lupa. So ano yung mission na yon? Ayan o. Basahin natin ha. Ano yung 7 mission na yun na gagawin niya? Una, pag ganon pala yan, no? Una, Pesach. Ano yung Pesach na yan? Ang ibig sabihin ng Pesach, yung Passover. Pangalawa, Hasmatsa. Ibig sabihin yan, tinapay na walang pampaalsa. Pangatlo, Bikurim o tinatawag na Feast of First Fruit. Pang-apat ay Shavuot o tinatawag na Pentecostes. Panglima, Yom Teruah o tinatawag na Feast of the Trumpets. Pang-anim, Yom Kippur o tinatawag ding Feast of, ano yung feast na yan? Day of Atonement. And lastly, yung Sukkot, tinatawag na Feast of Tabernacle. So lahat ng yan, tumutukoy yan kay Yahusha. Yung 7 yan. At yung 4 dyan ay ginanap na ng ating Panginoong Yahusha. Ito yung gaganapin niya, papaliwanag ko sa inyo mga kapatid. Nung mabilisan lang. Hindi na natin lalaliman. Pesach, o tinatawag na Passover. Dito ay sumisimbolo sa ginawa ni Yahusha na paghahandog bilang kordero ng Diyos. Ikalawa, yung Feast of Unleavened Bread, tumutukoy sa sumisimbolo sa kanyang pagkamatay sa pamamagitan ng pag-ako o pagkuha ng mga kasalanan. Next is yung first fruit. Sumisimbolo siya sa muling pagkabuhay ni Yahusha bilang first fruit sa mga namatay. Pang-apat,
Pentecost. Ito yung pagbibigay ni Yahushua ng Holy Spirit, yung pagpapadala niya nung pag-akyat niya ng langit, pinababa niya yung kanyang yung espiritu ng Ama sa pamamagitan ng kanyang authority. Acts 2. So yung apat na to ay nangyari na. Yung apat na to ay nangyari na. Ito na lang yung inaantay natin mangyari. Next is ano yan? Feast of the Trumpets, trompeta, pista ng mga trompeta. Ito ay sumisimbolo ng muli niyang pagbabalik, mga kapatid. Ito yung Yom Kippur o Day of Atonement. So bakit sumisimbolo to sa muli niyang pagbabalik? According sa Second Thessalonians, ah, kahit sa Second Corinthians yata yun, sa isang kisap mata, sa pagtunog ng huling trompeta, lahat ng namatay kay Kristo ay muling mabubuhay. At tayo mga natira ay hindi mamamatay kundi magbabago. Magbabago, ibig sabihin makakaroon ng glorified body. So Yom Teruah o tinatawag na Feast of the Trumpets. Next is Day of Atonement. Sumisimbolo sa Judgment Day. Yung atonement, yun yung actual na pagliligtas sa atin sa kasalanan. Yung pagbubura sa kasalanan natin. No? Kasi yung last judgment, doon tayo i-judge sa mga kasalanan natin na ginawa. Pero wala nang kahatulang parusa sa lahat ng nakapag-isa kay Kristo. Lalo na kung nakasulat yung pangalan natin sa libro ng buhay ng Kordero. Ayan. And yung Sukkot, yung Feast of Tabernacle, ito naman yung sumisimbolo sa bagong Jerusalem. Ito yung makakasama na natin ang Diyos at ang Kordero. Kasama na natin sila doon sa bagong Jerusalem. Lahat ng yan, pumupoint yan lahat kay Yahusha. So yung menorah, yung gintong lampara at yung dalawang olibo is sumisimbolo din, may relasyon din yun sa nakita nila John, Peter at ni James na si Yahusha kasama si Elias at si Moises. So lahat ng yan magkaka-relasyon, mga kapatid. So yun ang talinghaga dun sa ano na yan, dun sa binasa natin, no. So medyo ano lang talaga tayo, medyo nahirapan lang talaga tayong nguyain. Siguro yung iba na inaantok na sa inyo, no. Pero kung nahirapan kayong unawain, is pwede naman natin kasing balikan kasi naka-live naman to, mga kapatid. At aralin muli natin. Aralin muli natin, no. Ah, meron ba tong impact sa atin? Yes. Kasi yung dalawang witness na yan, darating pa lang yan, no? Sa future. Actually, Revelation 11, no? Unless, kung hindi natin alam yung mga bagay na yan, hindi natin maunawaan yung mga darating sa hinaharap. At, syempre, nakita din natin yung kahalagahan ng puno ng olibo. Sign yun New beginnings kasi tayo. New beginnings. So, syempre, from tree of life and tree of good and evil, knowing of good and evil, punta tayo sa olive tree, and then, kung meron pa tayong iba pang mapupuntahan, kung bakit yung about sa pagiging sheep, about sa wolf, about kung bakit yan yung mga ginagamit, sa pig, dog, yan. Lahat ng yan kasi ay figure of speech. At may dahilan kung bakit sila ginamit to be an example, no? Isa na gusto ko nating i-discuss, mga kapatid, ay shepherd. Ano ang ano ang tungkulin ng shepherd? Bakit shepherd ang ginagamit sa pagde-describe sa ating Diyos? Psalm 23, mga kapatid. Yun yung mga titignan natin ah, mga pag-aaralan natin, mga kapatid. So ngayon yung po muna at purihin ng Diyos sa ating pinag-aralan, nawa ay magkaroon pa tayo ng mas malalim pa ng mga pagkaunawa regarding dito sa mga bagay na ito. At tayo ay manalangin. Hallelujah.
aming Diyos na dakila, tapat, buhay ng bawat isa. Salamat, Ama, sa lahat ng mga katuruan na iyong binigay sa amin sa mga pagkain na ito na pinaunawa mo sa amin ang kahalagahan ng puno ng olibo, kung bakit mo ito ginagamit, kung ano yung kahalagahan nito, Ama. Salamat, Amang Yahuwah, ah, sa lahat ng wisdom na pinagkakaloob mo sa amin, sa lahat ng mga pagsama mo sa iyong mga anak. Patuloy mo kaming ingatan sa buong isang linggo muli. Kaya mo nga yung pabor mo ay sumaamin sa lahat ng aming mga gagawin, pagpalain mo nga po. At ah, sa lahat ng aming mga pangangailangan, we ask for your provision. Hallelujah. Sa lahat ng aming mga plano, Ama, sabahan mo kami dahil wala kaming kayang gawin kung wala po ang pagsama mo. Ngayon na rin, ingatan mo kami sa buong isang linggo sa lahat ng may karamdaman, Ama. You are our healer. Ikaw ang aming manggagamot at ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang aming ah, tanggulan, Ama. Salamat, Ama. At ingatan mo din ang mga pinagkakakitaan ng iyong mga anak sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo po, Aba Yahuwah. At ilayo mo po sa anumang mga sakit at karamdaman sa buong isang linggo. We ask for a renewed strength, a renewed minds and body. At hayaan mo nga na makapagpahinga po kami ngayon at ma-enjoy namin yung the rest ng gabing ito. Salamat, Ama. At sa isang linggo muli na darating, kami aasa muli sa iyo. Nawa ay makamtan namin ang biyaya mo sa araw na ito na magamit namin sa buong isang linggo muli. Kalakasan, kabanalan, pag-ibig, pagkamatiis, patiisin, self-control, gentleness, happiness, joy, everything na kaloob mo sa pamamagitan ng iyong Espiritu, we claim it in the name of Yahushua Mashiach. Salamat po, Ama. Purihin ka, sambahin ka sa buhay ng iyong mga anak at muli, igawin mo muli kami dito sa gawain ito at sa mga kapatid namin na wala pa sa gawain na ito. At sa mga makakapakinig, I pray na you will also bless them. We extend the blessings to them. Uh, Whatever na kanilang mapagdadaanan naman, ay I pray na patuloy kang sumama sa kanila at magpakilala sa kanila. Hallelujah. Salamat po, Ama. At ikaw na nga ang bahala sa lahat ng mga mangyayari sa buhay namin that you will be done. Help us to love you, to honor you, to glorify you with all of our hearts, minds, and strength, and to love others as we love ourselves. And this is our prayer in the name of our Son, Yahushua, our King. Amen. Hallelujah. Salamat po. At binabalik ko na po sa ating host, Purihin ng Diyos.